Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Through the years you made it clear, once a time a Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words could change a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise you till I die. El I will praise you till I die. El Shaddai. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng pag-ibig, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tanging tagapagligtas, sa pag-ibig mo, O Diyos, na ipinapadama po sa amin, lubos po kami, O Diyos, nagkakaroon ng pag-asa. Sa pag-ibig mo na ipinaranas po sa amin, sa pamagitan ng pagkakalob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo, lubos po kami nananalig at nananampalataya, O Diyos, sa kabutihan mong magagawa sa bawat isa sa amin. Muli, dakilang Ama, narito kami sa iyong banal na harapan. Patuloy na umaasa bilang iyong mga anak, patuloy mong ipagkakalob sa amin ang mabubuting bagay na aming kailangan. Kung ang kaming naririto sa lupa, nakakagawa ng mabuti para sa aming mga mahal sa buhay, higit ang magagawa mong mabuti bilang Ama naming nasa langit. Kaya buong puso kaming umaasa na hindi ito kabiguan ang aming paglapit ngayon sa iyong banal na harapan, kundi ito, Diyos, ay tunay na katagumpayan sa buhay po namin, sapagkat ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo ngayon sa buhay po namin. Inihiling namin, dakilan Diyos, ang iyong kamay ay patuloy ilaan sa bawat isang naririto ngayon at ipagkalob nawa anuman ang kahilingan. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan at dalangin namin, Ama, patuloy mong dalhin sa puso namin ang mga salita mong patuloy magpapatatag ng aming pananalig, pananampalataya sa bugtong mong anak na si Jesucristo, ang aming tagapagligtas, at patuloy ang liwanag na nagmumula po sa iyo, maging liwanag na tanglaw ng buhay namin upang makalakad kami, O Diyos, ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin
Purihin natin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating hanguin, tunghayan po mula po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 13 at talata ay 13. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Sa Kanya ang lahat ng papuri, pagluluwalhati sa araw pong ito. Handa na ba kayong makinig? O sige. Kayo po ba'y giniginaw? Ha? O lahat ng giniginaw pwede nang maupo? Ha? Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos. Muli na naman na sa araw na ito ay naririto tayo sa araw na itinakda niya para na siya'y katagpuin sa dako pong ito. At alam natin na kapag ang Diyos ang inuuna po natin, hindi niya tayo ilalagay sa huli. Uunahin din tayo ni Lord. Di po ba? Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating tinunghayan na salita ng Diyos, ang sabi po dito, mananatili ang tatlo. Ang tatlong ito, pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Subalit ang higit sa lahat, ang dakila sa lahat ay pag-ibig. Amen? Tayo po ang ating pananampalataya ay nakatuon sa pag-ibig. Ang pag-asa natin ay nakatuon din sa pag-ibig. Amen? Dahil ang sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Ngayon po, ang pag-ibig, nakakapaloob din sa pag-ibig. Andiyan dyan yung kabutihan, kabaitan, di po ba? Kabutihan, kabaitan, umiiral yung dyan sa pag-ibig ang pagiging mahabagin, amen? Ng pagiging maunawain, naririyan, nakapaloob sa pag-ibig. At mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo ay alam po natin na ang ating Diyos ay, ang tanging kalakasan ng ating Diyos ay hindi ang gumawa ng masama. Ang kalakasan ng Diyos ay ang gumawa ng mabuti. Kaya kailanman hindi siya nagpapatalo sa masama. Amen? Kundi talagang pinagtatagumpayan niya talaga yung kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, mayroon ang ating Diyos. Kaya ang kalakasan ng Diyos talaga ay pag-ibig. Amen? Ipadama yung kanyang pag-ibig po sa bawat isa po sa atin. At ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y naririto sa daigdig po na ito, alam po natin na lahat ng ginawa sa kanyang hindi maganda, lahat po yun ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng pagpapadama ng kanyang pag-ibig. Kaya yun, dahil yun ang kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo, tila makikita po natin nung siya po'y nabubuhay sa daigdig po na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, matatanaw natin na ang buhay niya ay may kulay talaga ng pag-ibig. Amen? Kulay ng pag-ibig ang taglay o buhay makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ang Panginoong Jesus nito ay sumasa atin, siya ang nananahan sa atin, siya ang naghahari sa buhay natin, masasabi mo rin na pag-ibig ang kulay ng buhay mo. Amen. Ano ang kulay ng buhay nyo? May kulay pa ba? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na nawa makulayan ng pag-ibig mayroon ang Diyos ang buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Pag-ibig. Alam ko giniginaw kayo. Ano? Tapos kapag giniginaw, di ba nakakagutom? Ano? Ayan, okay. Tapos nakakaantok pa. Di ba? Okay lang. Magtiyaga lang kayo. Amen? Pupunuin tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus.
Ang utos ng Diyos ay mahalin natin siya ng higit sa lahat, una sa lahat. Yun ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, ang utos ng Diyos na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa natin, buong pag-iisip na mamahalin natin ang ating Diyos. Subalit, paano mo magagawa na mahalin ang Diyos kung hindi ka nakakaranas na mahalin? Amen? Kasi hindi mo matututunan ang magmahal kung hindi mo nararanasan na ikaw ay mahalin. Hindi mo maintindihan ano ba talaga ang pagmamahal. Dahil hindi ko naman talaga naranasan iyan. Amen? Pero kung naranasan natin na tayo po ay mahalin, magagawa din natin, matututunan din natin yung pagmamahal na iyon. Amen? Dahil maari, yun din ang maghahari po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya may sinasabi po si San Pablo dito po sa sulat niya sa mga taga-Roma po, nais ko lang po sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ano po ba yung habag na yan? Ano tawag po nito? Anong ibinungan ng habag na yan na kung saan si San Pablo po ay nakikiusap na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos ay ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Si Haring David po, dito po sa Aklat ng Awit, Kabanata po ay 103, ang sabi niya rito ay ang ganito, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa. Sarili niya kinakausap niya. Amen? Sarili niya yung kinakausap niya. Na ang sabi niya, ikaw aking kaluluwa, ang Diyos papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Amen? Ang sabi ni David sa kanyang sarili, dapat mong papurihan ang Diyos. At magagawa mo lang papurihan ang Diyos kung hindi mo nakakalimutan kung anong ginawa niya para sa iyo. Amen? Kaya yan din ang sinasabi ni Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay natin ang ating buhay sa Kanya bilang handog na buhay para ang Diyos na to'y alayan ng pagsamba. At ano po yung ginawa po, ano yung kabutihan na yan ang sabi ni Haring David na huwag mong limutin kaluluwa para ang Diyos na to ay magiging kagalakan mo na sambahin at papurihan. Ang sabi niya dito, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Sarap pakinggan. Amen? Lahat kong kasalanan, sabi niya, ganun kabuti kasi ang Diyos. Sabi niya sa sarili niya, sa kaluluwa niya, huwag mong kalimutan yung ginawa na yan ng Diyos. Lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Wow. Amen? Kung ganito kabuti ang Diyos at nararanasan mo, aywan ko lang kung hindi ka magkakaroon ng lakas na siya ay sambahin. Amen? Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. Pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Na ang sabi diyan, sa tiyak na kapahamakan, ako'y kanyang inililigtas. Kaya ang sabi ni David, sabi niya, kaluluwa, huwag mong kalimutan yung kagandahang iyan ng Diyos. Yung kabutihan na iyan ng Diyos ay huwag mo iyan kalimutan. Amen? Kaya para po na kung saan kapag nadama natin yung pagmamahal ng Diyos na yan sa atin, yung kabutihan na yan na kung saan naghahayag ng pagmamahal niya sa atin, malamang mga kapatid, masusuklian din natin, maiisip po na ang pagmamahal na yan ay suklian din ng pagmamahal para sa Kanya. Amen? Kaya ang utos ng Diyos, ibigin din po natin siya ng higit sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na paano natin ito gagawin? Ang sabi nga po,
kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? Tutuparin ninyo ang aking mga utos, ang sabi po, at dito po sa sulat po ni Pablo sa Aklat ng Roma, ang sabi po, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan na humarap sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sarap. Ngayon sabi niya, dahil sa ginawa na to ng Panginoong Hesus, pinalaya tayo sa ating nagawang kasalanan, ngayon po ay may kapanatagan na tayong humarap sa Diyos. At para masunod natin ang utos po ng Diyos, ang sabi po, wag na natin ipailalim pa ang anumang bahagi ng ating katawan sa kasalanan, upang gamitin sa kasamaan, yamang pinalaya na ni Lord. Amen. Pinalaya na, ang sabi ni Pablo, para po masunod natin ang kalooban ng Diyos, may talaga natin ang ating sarili po sa Diyos. Ang sabi niya, huwag nyo nang ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan para gamitin sa kasamaan, kundi italaga nyo na sa Diyos bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Para maibigay natin yung nararapat na pagsamba po sa Diyos. Kaya ang sabi diyan, ipailalim nyo na iyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi nga po diyan, mga kapatid, huwag natin ibigin ng higit sa lahat yung mga bagay meron sa mundo pong ito. Kasi kapag po yan ang mas mahalaga sa atin, yung mga bagay na tila baga ay mas kailangan natin sa mundong ito, kapag yan ang ating pinahalagahan, ibig sabihin yan ay umaayon pa rin tayo sa takbo ng mundong ito. Amen? At sabi ni Pablo, huwag na tayong umayon, magbago na tayo ng isip upang mabatid natin kung ano talagang kalugod-lugod para sa Diyos. Amen? Nang sa ganon, yan ang ating mapagtuunan ng pansin. Kanina sa Ebanghelyo po natin, napakaganda nung binasa sa Ebanghelyo na nagpapaalala ang ating Panginoong Hesukristo. Yung kabutihan na ginawa ko sa inyo sa bayan ng Israel, sabi ng Panginoong Hesus, kung yan ay ginawa ko noong panahon doon sa Sodoma at Gomora, maari sila ay nananatili pa. Amen? Nagpapaalala ang Panginoong Hesus. Nakikita nyo kung anong mga ginawa kong kabutihan. At sa kabila ng mga kabutihan na yan, ang Diyos sinasabi niya sa bahang ito, magbago na kayo. Baguhin nyo ng takbo ng inyong pananaw, takbo ng inyong isipan, ituon nyo na iyan sa ating Panginoon. Ituon nyo na iyan sa kalooban po ng Diyos para maitalaga nyo na bilang bayang pinili ko, maitalaga nyo na ang nararapat na paglilingkod para sa Diyos. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Pangalawa po, siyempre kapag tayo po ay naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos at yung pagmamahal na ito, sabi ng Lord, dapat ibalik din po natin sa Kanya. At minsan yung pagmamahal na yan, may sukatan din naman ang Diyos. At ang isang sukatan ng Diyos ng pagmamahal natin sa Kanya ay kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Kaya sabi ng Lord, ang isa sa mahalagang utos niya, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang sabi po sa unang sulat ni San Juan, ang sabi niya, ang nagsasabing iniibig ang Diyos pero napupuot sa kanyang kapwa ay, yun, di po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi ang sabi ni Lord, kung ang kapwa mong nakikita mo, hindi mo maibig-ibig, paano mo maibig-ibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Amen? Kaya kinakailangan, ang sabi po, yung pag-ibig na yan ipadama natin sa ating kapwa. Para makita yun talaga ang kulay ng buhay natin. Diba? Minsan, mayroong magkakapatid. Nung sila maliliit pa, masasaya silang magkakasama. Magkakasalo kumain, naglalaro, magkakasama. Tuwan-tuwa yung nanay nila. Pinalaki sila ng ina nila na kung saan ay sa pag-ibig bilang magkakapatid. Kaya masaya sila. Pero dumating ang punto po, nung lumaki na po sila, ay nagkaroon ng mga hindi pag-uunawaan. Hindi pag-uunawaan. At yung hindi pag-uunawaan po nila, yun ang nagiging dahilan para sila po ay magkaroon ng samaan ng loob,
magtanim ng galit sa isa't isa. Kaya unti-unti, ang bawat isa nawawala sa tahanan ng kanilang ina. Kasi ayaw na makasama ang isa't isa dahil nga doon sa mga umiiral na galit, sama ng loob, hinanakit sa isa't isa, tampuhan. Hanggang dumating ang oras, ang ina na lang ang naroroon sa bahay. Wala na yung magkakapatid. Wala na sila. Halimbawa, 7 magkakapatid iyon. Halimbawa lang. Isang araw, pumunta yung isang anak at yung nanay po ay nakita niya medyo malungkot. Sa tuwing pupunta po yung kanyang anak, hindi na sila nagsasabay-sabay pumunta kasi hindi nga nagkakasundo. Paisa-isa, kung sino may oras pupunta, dumadalaw doon sa kanilang ina. Tuwing dadalaw po, ang paalala ng kanyang ina sa bawat isang pupunta, magkasundo na kayo, magbati-bati na kayo. Sabi niya. Ang laging sagot ng anak na dumadalaw at naririnig yung pangungusap ng ina, magkasundo na kayo, magbati-bati na kayo, magmahala na kayo. Ang sagot ng anak, si nanay naman parang si Ramplaka. May darating minsan, dadalaw na naman yung isang anak, at paalala ng nanay lagi, magkasundo na kayo, magkaisa na kayo. Pero ang laging sagot ng anak, si nanay, parang si Ramplaka. Ganun po, bawat may pumunta na anak dumalaw, yun ang lagi niyang paalaala, yun ang kanyang salita sa kanila. Hanggang isang araw, dumalaw po yung anak, hindi na kumikibo yung nanay. Akala niya may sakit, tahimik, nag-alala. Dahil nag-alala, gusto niyang iparating doon sa kanya mga kapatid. Wala siyang magawa kundi kausapin yung kanyang kapatid para makipagkasundo, para na kung saan ay yung kanya nakikita sa kalalagayan ng kanilang ina ay mapansin po nila, mabigyan nila ng pansin po yun at matulungan. Baka may sakit na yung kanyang ina, yung sandali po na yan, nakikita niya na namamayat. Kaya nag-alala siya. Kaya wala siyang magawa kundi makipagbati sa isang kapatid para na kung saan ay tanawin yung kalalagayan ng kanilang ina. Nung nakita po ito, pinuntahan nilang dalawa. Pagpunta nila, tahimik pa rin yung nanay, hindi sila kinakausap. Tahimik. Nag-alala yung dalawa. Ang sabi ng dalawa, hindi dapat na ganito ang nanay. Dapat malaman ito ng mga kapatid natin. Kaya yung dalawa, hinanap yung kanilang kapatid. Pinuntahan yung, sabi niya, puntahan mo to si ganito, puntahan mo si ganito, akong pupunta sa ganito. Nagkasundo sila. Nagkasundo-sundo na sila, nagkabati-bati na yung 4. Yung oras na yan, 4, pumunta sila doon sa bahay para tingnan yung nanay nila. Ganon pa din, hindi sila kinikibo, tahimik lang. Nagdadala sila ng pagkain, pero yung nanay hindi kumakain. Hanggang nag-alala yung 4, sabi niya, kinakailangan malaman ito ng 3 nating kapatid. Ngayon, yung 3 kapatid, hinanap nila, kausapin, nagbati-bati sila, silang 7, at sama-sama na silang pumunta doon sa bahay para dalawin yung kanilang ina. Nung dinalaw nila, may dala silang pagkain, sa tuwing may pupunta, may dalang pagkain, pagsasaluhan, pero ang nanay hindi kumakain, hindi sila kinikibo. Pero nung dumalaw po yung 7 na magkakapatid, ando doon na sila, kasama yung kanilang mga anak, ando doon na, yung nanay tahimik lang. Tapos yung magkakapatid, ando doon sa isang lamesa, salo-salo, nag-uusap-usap, nagtatawanan na kasi nagkakasundo na sila ng oras na yan. Ngayon, nakita ng isang apo yung nanay, yung lola. Ang sabi ng apo, si Lola nakangiti. Sabi niya, si Lola nakangiti. Sabi ng apo, ng isang apo. Pinuntahan ng mga apo. Sabi niya, Lola,
Nakangiti po kayo, ang saya-saya nyo na. Tapos niyaya ng mga apo na lumapit doon sa lamesa para kumain. Sumama naman yung nanay, yung lola nila. Tapos ang sabi ng ulit ng mga apo, Lola, bakit ang saya nyo na ngayon? Sabi ng lola, kasi, sabi niya, naayos na yung plaka ko, hindi nasira. Nakuha niyo po? Kasi yun ang hinahanap niyang tunog ng plaka niya. Yung mga anak niyang nagsasalo-salo, nagkakaisa, nagtatawanan, na nawala na yung tunog na yon nung magkagalit-galit sila. Kaya nung muli silang nabuo, ang sabi po ng lola, ayos na yung plaka ko, maganda na yung tunog, bumalik na sa dati. Amen? Ganon din siguro sa ating pamilya, minsan, nagkakagalit-galit tayo, kaya, minsan, yung pagmamahal, dapat na bubuo sa bawat tahanan. Amen? Dito sa tahanan natin, kay El Shaddai bilang pamilya, dapat hindi sira ang plaka. Maganda ang tunog. Amen. Para na kung saan, lagi si Lord nakangiti sa tuwing tayo ay nagsasama-sama. Bakit? Naipapadama natin ang pagmamahal sa isa't isa, hindi lang dito sa ating tahanan, pamilya bilang kay El Shaddai dito sa Hong Kong, kundi maging sa ating mga tahanan. Amen? Na nais ng Lord para maipadama yung pagmamahal, sa minsan natatanaw niyang nagbabati-bati, nagkakasundo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung ang pagmamahal na yan, ang siyang naghahari sa atin, sa bawat tahanan, pagmamahal na kung saan naghahari para sa ating mga kapatid, pagmamahal din yan na madadala natin kapag wala tayo sa loob ng ating tahanan. Kasi yan ang naghahari sa atin. Amen? Dahil yan ang kulay ng buhay mo. Amen. Maganda ba ang kulay? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Alam natin na ang pag-ibig po ay nagdadala po yan ng tunay na tagumpay sa buhay po natin. Amen. Ulitin ko po, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tanging kalakasan niya ay ang magmahal at ang gumawa ng mabuti. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sa lahat ng paraan, siya'y tinuksong tulad natin. Kaya nauunawaan niya yung ating mga kahinaan. Amen? Alam niya yung ating kahinaan kasi sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin dahil naging tao din siya tulad po natin. Subalit ang sabi po, hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala. Walang kasalanan, walang kasamaan na pilit pumasok sa buhay ng Panginoong Jesucristo na nakapasok. Bagkus mga kapatid, ang sabi po, lahat ng tukso na gumawa siya ng pagkakasala, hindi talaga nagtagumpay. Amen? Hindi natukso ang ating Panginoong Jesucristo na alam natin hanggang kamatayan sa krus, sumunod ang Panginoong Jesucristo sa kalooban ng kanyang Ama. Sa kalooban ng kanyang Ama. Tingnan niyo po, nung pinapako ang Panginoong Jesucristo, pinapako po siya, linalatigo ang ating Panginoong Jesus. Di ba ang Panginoong Jesucristo nung naparito siya sa daigdig na to, ang kanyang dala-dala ay pag-ibig. Ipadama sa atin yung pag-ibig, di po ba? Kung si Kristo po sinasabi niya, ikaw ay mahal kita, di ba? Sasabihin sa iyo ng Panginoong Jesus, mahal kita. Nga, tapos, ang igaganti mo sa Panginoong Jesucristo ay pupukpukin mo siya. Di ba? Lalatiguhin mo ang Panginoong Jesus. Lalaitin mo siya. Uulusin mo siya ng sibat sa tagiliran. Sabi ni Lord, mahal kita. Tapos uulusin mo siya ng sibat sa tagiliran para mong sinasabi, hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Amen? Para mong sinasabing, wag mo akong mahalin. Di ba? Naparito si Lord para mahalin ka, tapos sinasabi ng Panginoong Jesus, mahal kita, pero nung ginagawa mo sa Panginoong Jesucristo, sinasaktan mo siya,
para mong sinasabi habang mo sinasaktan, para mong sinasabi, huwag mo akong mahalin. Amen? Kasi kung hindi mo gagawin yun sa Kanya, ibig sabihin, tinatanggap mo yung pagmamahal niya. Amen? Pero kapag ginagawa natin yun, para tayo na rin nagsasabi sa Kanya, huwag mo akong mahalin, hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Pero habang sinasaktan noon ng Panginoong Hesus, ano ang kanyang dalangin? Ang dalangin niya, Ama, patawarin mo sila. Amen? Ama, patawarin mo sila. Nananalangin ang Panginoong Hesukristo ng mga katulad nila, yung sandali na yan, ay mahalin ng Diyos, gawa ng Diyos ng mabuti. Gawa ng Diyos ng mabuti. Yun ang ginaganti ng Panginoong Hesus. Ayaw mo sa pagmamahal ko, sinasaktan mo ako na para bagang sinasabi mo, huwag mo akong mahalin. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi pwedeng hindi kita mahalin. Mamahalin talaga kita. Kahit gawin mo yan sa akin, mamahalin pa rin kita. Kaya para mapadama yung pagmamahal na yon, nanalangin ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila. Huwag mo silang gawa ng masama. Gawan mo sila ng mabuti. Iparanas mo sa kanila ang iyong kabutihan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi nga, alam po natin na walang nakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung mga hirap na yan, na pasakit, na kung saan tila bagay nagsasabi na hindi ko kailangan ang pagmamahal mo, pero sabi ni Lord, mamahalin pa rin talaga kita. Ang sabi sa aklat ng Roma, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata po ay 21, ang sabi po ng Hesukristo, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Daigin ninyo ng mabuti ang masama. Paano ito mangyayari? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo nung lumapit si Pedro sa kanya. Nung lumapit si Pedro sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ni Pedro, ilan ulit ko patatawarin ang kapatid kong nagkakasala? 7 beses ba? Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko sinabing 7, kundi 70 ulit pa nito. 70 ulit pa nito. Ginawa ba ni Lord iyon? Ginawa ni Lord yun. Ipinadama iyon ng Panginoong Hesus doon sa mga taong nagpapasakit sa Kanya nung panahon na iyan, na tila baga habang sinasaktan siya, sinasabi ng tao, hindi ko kailangan ang pagmamahal mo, huwag mo akong mahalin. Pero sabi ni Lord, hindi pwede, mamahalin talaga kita. Amen? Yung pagmamahal na yan, sabi ni Lord, ipadama nyo sa pamamagitan ng 70 ulit na pagpapatawad. Kung sa loob ng isang araw, ang kapatid mo na yan ay nagkasala sa iyo ng 70 ulit, ganon mo rin po siyang patawarin. Ganon mo ipadama sa kanya yung mabuti. Ganon mo ipadama sa kanya yung pag-ibig. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Hesukristo. Nag-aalala ako kasi sabi nyo, pag malamig, masarap matulog. Baka tulog na kayo diyan. Ha? Ayan. Masarap ang Lord magmahal. Amen? Kasi kanina sa Ebanghelyo po natin, alam po natin na nagpapaalala rin ng ating Panginoong Hesukristo na sa lahat ng kabutihang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, nawa yung kabutihan pong ito patuloy maghari sa buhay natin. Huwag natin po siyang makalimutan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang sarap ang kulay ng pag-ibig kapag yan ang kulay ng buhay natin. Di po ba? Naranasan nyo na bang magmahal? Sino pong nagmahal na? Na patuloy pa ring magmamahal kahit nasasaktan? Amen? Kasi bakit? Yan ang pag-ibig na inilalagay sa atin ni Lord sa puso natin. Pag-ibig na nagsasabi na kahit sabihin mong hindi kita mamahalin, kahit sinasabi mong ayaw mo sa pagmamahal ko, pero mamahalin pa rin kita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, kung saan naruroon ang puso ng tao, naruroon din. Kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon din ang kanyang puso. Amen?
Naroroon din ang kanyang puso. Matanaw nawa natin kung saan ang kayamanan meron ang Diyos. Na yung kayamanan, kung saan naroroon ang kayamanan ng Diyos, naroroon yung kanyang puso. Amen? Ang sabi, kung saan yung kayamanan natin, naroroon yung puso natin. Ang tatanawin natin ngayon, nasaan yung kayamanan ni Lord? Kasi kung saan yung kayamanan na itinuturing niya, naroroon yung puso niya. Amen. Sa kayamanan na kung saan itinuturing ng ating Jesucristo, na dapat makita natin yung kayamanan na kanyang itinuturing. Amen. Para na kung saan yung kayamanang iyon na itinuturing niya ay magiging kayamanan din ng puso natin. Amen. Payag ba kayo? Amen. Yan, sabi nga, kung saan naroroon ang puso, ang kayamanan ng tao, naroroon din ang kanyang puso. Tatanawin natin na saan kaya ang kayamanan ni Lord. Kasi kung saan ang kanyang kayamanan, yun ang minamahal ng Diyos. Amen. Naroroon. Yun ang pinahahalagahan ng Panginoong Jesucristo, yung kayamanan pong iyon. Sa tingin mo, saan yung kanyang kayamanan? Nasa puso. Nasa puso ni Lord yung kanyang kayamanan. Pero sino yung nasa puso niya na itinuturing niyang kayamanan? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo, ang kayamanan niya, amen, at ang puso niya ay nasa atin, dapat yung kayamanang itinuturing ng Panginoong Hesus maging kayamanan din natin. Amen. At kung paano na ang puso ng Diyos ay nasa kayamanang iyan, dapat ang puso mo ay nasa kayamanan ding iyan na itinuturing ng ating Panginoong Hesukristo. Nakikita nyo ba kung ano ang kayamanan meron ng Diyos? Ang sabi ni Lord, hindi ako sasaya kapag wala ka sa kaharian ko. Amen? Walang ibang makapagpapasaya sa Panginoon kundi tayo. Kaya naparito ang Panginoong Hesukristo na para na kung saan ang bawat isa sa atin alisin doon sa pagkakasala at pagdating ng panahon, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang dalangin, Ama, gusto kong makasama sila sa paruroonan ko. Amen? Bakit gusto niya tayo makasama? Kasi kung wala ka doon sa kaharian ng Diyos, hindi sasaya. Kaya nga siya pumunta rito eh. Amen? Kaya nga siya pumunta rito para hanapin tayo nang sa ganun maisama tayo sa kanyang kaharian kasi sasaya lang siya kapag naroroon ka dahil ikaw yung kanyang kayamanan. Kaya dapat yung kayamanan na yan meron ng Panginoong Hesus ang siya rin nagpapasaya ng puso natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ikaw ba yung kayamanan na nagpapasaya sa puso ko? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan yung kayamanan na nagpapasaya sa puso ng Panginoong Hesus na dapat ituring din nating kayamanan sa buhay po natin. Amen? Kayamanan sa buhay natin, kayamanan na kung gaano yan kahalaga para sa Diyos, ituring din natin na ganun yan kahalaga sa buhay po natin. Ibig sabihin, kung gaano yan minahal ng Diyos, kung paano yung puso ng Diyos ay para sa taong iyan, dapat yung pusong meron ka para din sa Kanya. Yan sabi, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Amen? Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya mga kapatid sa ating Jesucristo, kung paano yan minahal ng Diyos, mahalin mo yung kayamanang iyan. Amen? Na nawa yung kulay ng pag-ibig meron si Kristo maging kulay ng buhay ng bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po inyong dalawang kamay. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagmamahal na ipinadama mo po sa amin, Panginoong Hesus.
Pagmamahal, dakilang Diyos na hindi man kami karapat-dapat, pero iniaalay mo pa rin sa amin ang pagmamahal na iyan. Pagmamahal, Diyos na walang hangganan, walang katapusan na pagmamahal. Na anumang oras kami lumapit sa iyo, ang pagmamahal pa rin na iyan, ang siyang isasalubong mo sa amin, ang pagmamahal pa rin na iyan, O Diyos, ang siyang ipapadama mo po sa amin. Yan, Panginoong Jesucristo, punuin mo po ng pag-ibig ang puso po namin. Na kung paano naging kulay ng buhay mo nung ikaw nabubuhay sa daigdig na to, ang pag-ibig na yan, nawayan din ang magiging kulay ng pag-ibig ng buhay ng bawat isa po sa amin. Ang pag-ibig na meron ka, Panginoong Hesus. Kausapin yung ating Panginoong Hesus na pagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to long the weaknesses I see in me will be stretched away by the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, I fill my eyes. Let me see
Mahalin natin ang mga itinuturing ng Diyos na kayamanan sa puso niya. Panginoong Hesus, dalangin po namin, bigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Espiritu ng pag-ibig, O Diyos. Pag-ibig na kung saan, O Diyos, palatandaan, ikaw ang nananahan sa bawat isa po sa amin. Nanawa, Panginoong Hesus, sa bawat salita namin, may kulay ng pag-ibig mo. Ano man ang ginagawa namin, Panginoong Hesus, may kulay ng pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Panginoong Hesukristo, ito ang aming dalangin. Bagong puso at bagong espiritu ang ipagkaloob mo sa amin. Espiritong handang sumunod sa iyo. Puso o Diyos na handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Ama naming nasa langit, nananalig po kami ng aming kasalanan ay nilinis sa pangitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. At sa mga sandali na to, Ama, panatag po kaming makakalapit sa iyo at mahihingi ang anumang aming naisingin sa iyo, anumang makabubuti para po sa amin. At nananalig po kami, O Diyos, na ito'y pagkakaloob mo po sa amin. Bukas ang puso ng Diyos, buhat sa puso ng Diyos na mahabagin at tapat na nagmamahal sa atin. Taas natin ang lahat ng ating mga kahilingan. At manandalian tayong manahimik at ibulong nyo kay Lord ang nais nyong hilingin sa Kanya ngayon. Huwag mong limutin ang mga mabuting ginawa sa iyo ng Diyos. At tanawin ang higit pang kabutihan maaari niyang gawin sa bawat isa sa atin. Ama naming nasa langit, salamat sa bugtong mong anak na si Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus, sa buhay mong inialay. Nananalig kami, Ama naming nasa langit, kung inaibigay mo sa amin ang bugtong mong anak na si Hesukristo, maibibigay mo rin sa amin ngayon ang lahat ng aming kahilingan sa Kanyang pangalan. Ama, anumang kahilingan ng bawat isa, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo po. At ang lahat na to'y amin ang inaangkin at pinasasalamatan sa iyo. Patuloy mo kaming samahan, Diyos, ayon sa iyong pangako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Let us all give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Espiritu Santo. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, moog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa mong bagay. Maging sa gawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking iligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ng lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili at pakumbaba.